Ay, kambang start na pa. So, katong gi-show na ko na video kay related to sa atong topic karon which is communication. Badang ubra ko. Yes, ma'am. Ay. So, ingatong mo mag-communicate sa mga patient ninyo pohon or mga riyosya. So, dapat genki jud mo makigstorya nila ha kay para ano po sila kanang dili ko sila masad ana. So, communication skills, basics of communication, communication with users, and communication with team members. So, importante kayo nga makabalo jud ta mag nihunggo or para maka-communicate ta og maayo sa atong patient and sa atong mga kauban. Okay, di man pwede nga sila may mag-adjust sa ato sila may mag-Bisaya or mag-English kay kita may nagtrabaho dito sa Japan. So basics of communication. So communication is to communicate and share ideas, feelings, etc. between each other. It is necessary to learn communication skills as a method to establish a good relationship of trust with the other party. So muna, is maayo jud if makastoryat ka, labi na makasabot pud ka sa ilahang ipang storya kay para maka-establish ka og rapport or na trust sa inyong duha. So mosalig ang pasyente sa imuha. Kung kabalo ka mo storya. Kay ka-feel mi sa una nga atong bago pa mi nga adto sa Japan kay first man mi nga Pinoy. So ang uban kay dili kay sila ganahan sa amoa murag kanang dili sila ganahan nga ang Pinoy amo care sa ilaha malagay sila kay basin nagtuo sila dili mi kay ba mo magnihunggo ana. So kadugayan katong chika-chika namin sa ilaha ganahan na sila magpaalaga sa mga puan gay kukujin mga Philippine gin. So, ang communication is na ay sender o receiver. So, for example, mo na siya si sender. So, ningon siya, you look very happy today. So, ang receiver, kani ang pasyente. So, kung mustorya po siya na po ang sender. So, yes, very much so actually. So, siya na po ang sender, then kanina po ang naka-receive sa iyahang istorya. So, mulang na siya sa communication. So, napud tay mga patient nga kanang dili naka-storya, no? So, kanang naiuban mga amang since birth, or naapi uban na amang sila kay tungod kaning nadisgrasya sila so na-affected ang katong brain parts ilang brain nga naay nga mo itigpuan sa language or communication. So examples of verbal communication, so man speech, ang verbal communication is mo na magstorya ka, so istorya mo sa patient or sa laing tao, sign language, so kailangan makabalo pud mo ang sign language uban pero sa Japan kay wala kay ko ka try nga nag sign language mo sa patient. And letters and characters so katong kuan kanang braille gani kanang sa mga amang ay buta sa buta ka hikapon lang nila nga makabasa na sila atong mga letters. Ang non-verbal communication is mo ni kanang made through hands and body gestures and facial expressions. Kana para mo babay ana non-verbal man siya kay wala mo kay gisulti ana so babay or kanang kuhay or ano ka cry ana so marian mo na yung mga non-verbal communication. You're here. Then, communication skills, be aware of the following to establish a relationship. So, muna dapat ninyong buhaton para maka-establish mo relationship sa inyong pasyente. So, listen attentively. Kutay, mahilig kayo na mag-chika ang mga patient, diba? So, kita mo sa video ganina nga, chikagora kaayo ang mga pasyente. Labi na ka ng mga tiguang no, daging kayo sila mga chismis. So, muna, dapat kita po, mag-listen attentively po, maminaw dyan tagtarong sa ilaha. So, dapat eye to eye contact sa patient, then dapat po if magstorya mo is eye level. So dili pwede nang naglingkod siya sa wheelchair din ikaw nagtindog kay murag feeling nila murag superior ra kay ka. So dapat mo siya gandi ka or kanang mo sa tawag na kanang murag mo down ka gamay ba kay para magka kita ay mo eye to eye if magstoryan na mo. Then be empathetic. So empathy implies sharing others' opinions and feelings. So try to understand at things from the other party's standpoint. So kutay namatyan siya mag-asawa or bana mo ana siya nga kanasad kay ko ana-ana. So ingon nimo ang pasyente. Dili nimo ingon ang pasyente nga kanang okay ra na uy nga na jud ang kinabuhi. Kay makuha na sila mulain sila. So ingon lang nimo nga kasabot ko sa imong gibati ana. Char lang gud pero mga sabot ko sa imong libati niya sa mga be empathetic ba kanang dapat kanang ibutang nimo may imong kaugalingon sa ilahang lugar what if ikaw pud ang matyan ana kung sa imong bation. So next is acceptance. So
i-accept nato ang mga opinions o feelings sa mga patient without denying or admitting them. So kain ba mo sumbong sila nga ay di ko ganahan ani nga kuan kaning syukuin or kaning nga staff kay batikig butasan or kanang staff or chika-chika sila nga na wala may uban ana nga chismis inyo ha. So yun na lang ninyo nga kasabot ko nga kanang di ka ganahan ani niya ana pero dili lang nimo siya ingnon nga kanang uy ayo pagingana uy ana hindi ka mo kuan nila kanang makig-away kay na samot di na na sila ganahan sa inyo hapon. So dapat inyo na silang sabton. I-accept lang ninyo. Then communication with users. So technique of listening, technique of positive listening. So respect of users value. So mo to same lang gyapon. So ibutang nimo imong kaugalingon sa ilahang tiil. Put yourself on their shoes. In their shoes dahil sapatos there. So points to remember regarding verbal communication, wording. So care workers keep in mind to use polite wording. So muna dapat ang inyong istorya jud always is katong mga songkeigo masiguro na no. Kanang mga ano tawag ani? Sa term ano polite basta mga polite nga mga words ba so katong mga do sarimashita ka, may ngana mga do na saimashita ka. So dili kami nga do des ka rude ka ayo paminaw. So dapat be polite jud mo if makigstorya mo tiguwang or sa inyong patient. And then technique of asking questions. So natay duha ka sa tawagan klase sa pagpangutana. So ang first is closed question and second is open question. So ang closed question mo na silang mga pangutana nga answerable by yes or no or naay choices A or B. Ang open question is mo na silang mga pangutana nga kailangan mo expound or mo explain o daghan ang patient. So for example is kutahay ang sa closed question mana ka nga kanang do you like curry and rice? Ganahan ba ka og curry o curry nga katong curry ba na? Eh basta katong curry nga food nila ba? Curry and rice then mo na ra siya nga yes or no. So kani siya ningan mo siya yes I do. So closed question na siya kana mo siya choices. Or naman siya kanang wala siya gipa-expound na pangutana ba. Then ang open question is what is your favorite food? For example kani what is your favorite food? Unsa imong gusto nga pagkaon? So kani kay kailangan siya mamili. So kailangan siya maghuna kung sa iyang gusto nga pagkaon. So daghan na siya gichika. So umana din siya ay ganahan ko mukaon og kuan kaning curry rice or unsay pangalan ng uban food nila sa Japan sushi ana or mga chirashi sushi, mga tonkatsu. So daghan sila choices. So mo na asa open question. So pasabot sabotable naman sa nga ang close. So muna na sila choices or A or B lang choices nila or yes or no lang answer. Ang open question is ma-expound pa sila or daghan kay pangutana ay daghan og answer ang patient. The next is repeating. The care worker can give the user a message that I am listening by repeating what the user said. So for example, kaning mo na ang patient mo ay kanang sakit kay akong ulo. So mo na din ang usbon drug sulti nimo. So ikaw ang care worker so imong hala sakit imong ulo ana sige kanang pahuway lang sa din ha ana. So pasabot ana nakadungog ka sa iyang istorya or nakasabot ka sa gisulti sa patient. So mo na usbon lang nimo repeat lang nimo. Then points to remember regarding non-verbal communication, gestures, and facial expressions. The care worker observes the gestures and facial expressions of the user and communicates with him or her based on observation. So, muna kanang kita as a care worker, dapat kabaw jud ta mo mo bantay jud ta sa patient baka kita ba na permi makauban nila. So, ato jud silang mabantayan kung sa ilang mga verbal facial expressions, ilang gestures. So, for example, makita nim silang daw nga suko na kay sila. So mo nakabalo na ka nga ay nagkuha ni siya kanang lain niyang mood karon adlaw dili siya okay ana. Ang uban pud kay smiling lang so kana okay ra lang mood. Then eye contact so mo dapat mag eye contact so same level lang mo sa user. So para to kung gingon ganinang if naglingkod ang patient pwede pud nga molingkod pud ka or kanang mo kuan sa floor mo ana gamay mo ubos gamay para magka ito eye contact mo. So parehas ingani mura kag muluhod gamay. So the user will find it intimidating if the care worker looks down on the user. So kanang tayo lingkod ang patient na nagbarog ka so murag feel nila murag na-intimidate sila ba sila ganahan. Then tone. So talk to the user in a slow, soft tone of voice, pausing appropriately in between. So man experience nato sa patient kay dapat kanang slow lang, dili kaayo paspas pud ang stereoan.
And dapat dili pud ka ng hadlok kay imong pagstorya no. So muna dapat utahay mag-interview na mo sa employer. So dapat igstorya nimo sa employer kay dili mo ka ng rude kaayo paminawon ba kay mo affect pud na siya sa interview ninyo. Kay what if ka na mo na silang ay di na to siya kuhaon oy kay kuan kay tingog ana. So dapat kanang malumanay gyapon yung tingog kay para mura sad mong nakigstorya na og mga pasyente ba. And nodding and agreeing. So mo na sa Japan puro uso kay sila nga kay na kay istorya no mo na ka. Hay mo na mo kay hay ka kay pasabot ana murag naminaw jud ka sa ilaha. Then posture, hands and body gestures. So mo na dapat dili ka mag cross arms kung magstorya ka sa pasyente dili ka maging ani or magsandig ana. So kung ano, martial shitsure kaayo siya ba or impolite kaayo siya. So dapat ang imong kamot is nara sa imong nasa imong lap. So dili ko siya pwede isulod sa inyong bulsa. Okay, murag kuan po na siya, dami po na siya. So mag-ana lang mo or mag-ana mo. Then so nga ni, bawal siya may cross arms, cross legs, lean back in the chair. So nga ni speak face to face. So distance or touching. So naiban country nga dili sila kaayo mahilig dili sila touchy na pagkatawo no. So sa Japan po naiban po ng mga patient nga dili pud sila mahilig anang gunitan sila ana. So wala paminawon lang ninyo ang pasyente ninyo kung ganahan ba sila pro. Kung kamo ayo jud ninyo kutay bago pa mo di pa mo close kay sa pasyente bago pa mo nakita nga touchy na kay ka magana na ka sa patient. So dapat mag-establish ang rapport bago mo mag-ingana mag-touching sa patient. So parehan nag-storyanay sila, yan yung siya siyang kamot. Ano. So next is explanation and consent, informed consent. So muna, ang kanisang informed consent, so for example, na ay need nga decision ang patient, so parehan ng nasa laygay shutsu or kanang laag sila sa gawas, kaya naman ay times na kanang nasa laygay marag tour ba, mag-travel ang mga patient. So, butahay mo, ayun ka nga, uy, kaning tanakasang, naabya mo'y kuan, naabya mo'y gaishutsu, or kaning naabya mo'y kanang travel, kuyog ang uban riyo siya. So, imo siyang i-inform. So, i-present mo option. So, muna ka nga, kanang ganahan ka mo uban sa inyong kuan, sa inyong travel. So, imo i-explain dayon ang advantages of this og disadvantages. So, muna ka, unsay advantages og disadvantages. So, muna ka, ang naka-advantage aning maglag-lag mo is makita na pud kag laing mga tao, laing mga lugar, ma-refresh imong pamati, dili ka ma-bored. And ang disadvantages po kay basin tapuyon ka ana. So after ana nimong storya niya sa mga advantages and disadvantages, so siya na ang magbuot, siya na ang mag-decide kung ganahan siya mauban or dili. So dili na to siya puson kung dili siya ganahan pud. Pero basta ikaw imo nang na-chika niya kung unsay mga advantages and disadvantages. So i-respect lang nato ang ilahang decision. So communication suitable for the state of the user. So importance of communication suitable for the characteristics of our disability. So naatay mga patient po no para tong pasyente na mo sa Japan kay mga disabled man no. So naay kasagaran nila is kanang dili jud makastorya or bungol na ana so nagamit sila og mga information communications technology. So same aning katong usa na mo ka patient kay dili ka siya makastorya na no then kuan pud dito iyang lawas ato mo namatay na dito kuan lang prehisgot kaning sa tawag ani na siya kanang laptop ay computer ba then ang iyang i-type ra kay iyang tiil iyang gamit yung i-type niya. So mo to kung na siya ganan istorya makita na dan mo sa screen kay iya ra mang i-type. So man yung mga gamit sa ICT dan napoy uban katong mato hearing aid ana. Then ang uban pud kay gamiton nila kay kana galing murag cursor lang ba. So ana-anaon lang nila i-move lang to niyang letter ana. So mag-type na to siya sa kuan sa screen. Then ay uban pud dili sila kagunit sa cellphone nila pero i-dial murag na to sila pisliton sa phone nila then mo type na dayon to siya kutay mo na siya konnichiwa then mo type na dayon to siya sa cellphone nya pwede na to siya nga mo to imong ipabasa sa ila ay mo to ipabasa sa inyong mga staff ana or if na siya ganahan i-message na tagalaing lagyo or yung mga family so ingatuon na niya pag type if di siya ganahan makig-call so ganahan na siya mag-chat or mag-email so ingatuon na to niya pag-type. So, yun ang istorya, then mo type na diretso sa cellphone. So, communication with a person with a visual impairment.
So mo di kasagaran sa mga patient po, dapat may patient dito is kanang buta. So ang uban kay dili na po sila kasturya nga kung buta na mga patient ka nakasang yung panganiya. Mo na rami nga kanang kanakasang kanang toire ikimas ka mo na ay mo na siya ay mo tumugunit lang siya sa paguniton lang ninyo siya sa inyong dire sa inyong kanmot or imo ba ikaw ba maggunit niya then gunit kuha na din niyo siya idado na din niyo siya sa CR. So napoy uban katong usa na mo ka patient kay kanang makakuha naman sila makadungog naman sila no so makakuha na po sila nga kanang maka-agree na po sila or disagree kung for example kung makauna ka katong nga patient kay ingon lang nimo nga kanang nara diri imong food ha kanang naabot na imong food so ibutang lang nimo iyang pagkaon sa lamesa then siya na magkaon-kaon iya ha. So kani pong sa diri is for example, kaning nay nahulog sa pitaka ni Tanakasang or nahulog ang pitaka ni Tanakasang, so tawagon nimo una ang iyahang pangalan kay dili ba sila kita no so wala sila kabaw kung kinsa ang imuhang kasturya. So imo ingnan nga, uy Tanakasang. So imo siya siyang i-call yang attention. So after ana man uy nahulog imong kuan, imuhang saitu ana. So when you talk to a person with a visual impairment, make it clear to whom you are talking. So imo siyang i-call ang iyang attention first bago nimo i-kuan kung sa inhitabo o sa ikuan na. Then specifically explain the location and direction. So mo to if kaning tahay kaning sa tawag ani kung na siya boto ko nagkaon na siya ang patient so kani imong buhat ko mo mo picture diri ay wala din. So for example, if nagkaon ang patient, so di ba naman na sila tray silang ano, silang meal nila, di daghan kay mga plato, katong mga side dish, mga rice, ana, nya ilang otcha na apod. So imo ingnon nga dahil nasa 12 o'clock ay tanakasang imuhang okazu or imuhang sa tawag ni sudan kay naa sa 12 o'clock. So gamiton nimo ang katong mga time or clock position or ang imuhang hashi or imuhang chopstick kay naa sa 6 o'clock so naa diris ubos so kabalo na sila kung asa dapit imuhang kuan rice naa diri sa kuan 9 o'clock or naa ba sa 3 o'clock ana so ganahon lang nimo siya pag-ingon pero depende na sa pasyente ha kung unsa yung naandan pud kay katong amoa kay wala na mugod siya nagingani na clock position kay kabalo na siya kung asa dapit yung food siya rin maghungit-hungit then next is so mo pod ni kung braille. So mo to kung gingon katong magbasa gali sila na amot ang mga buta ra jud makabaw-an na kay murag na siya tusok gani sa libro nila niya. Ila ra nang i-feel silang tudlo so makabalo na sila kung unsa to nga letter ana makabasa jud sila. So nagpractice pod sila sa ilahang eskwelahan ana. Then braille block so mo niya kung giingon katong gahapon sa ano no sa gahapon ba to? Katong sa train ba sa Eki nga kung straight ang line, i-feel naman sa cane or sa tsuwe. I-feel naman nila sa cane sa mga buta. So nauna na nila di ba iglakaw nila ila man ang i-feel ang katong mga braille. So ana nila kung straight line gani pasabot ana is mugo pa sila. So padayon na sila glakaw. If kanin na galing circle is pasabot ana is stop, need na sila mo stop. Kay basin abunay na ang next or mahulog na ba sila or hagdanan na ba. So mo na gamit sa braille blocks. So diri wa joy inganis Pilipinas no. Poor kayo. Then communication with a person with a hearing disorder. So kaning mga na hearing disorder pod is so mo na di na sila kadungog kaayo, di ba? So dapat if makistorya kanila atubangon na to ang patient kay naiuban patient kabalo sila mag lip reading ana. Then if tay duha niya ka usaran niya ka ears ang naidaot so adto ka makigstorya sa kanang walay daot nga dunggan niya so mo to makigstorya kayo paduol ni imong baba silang iyang dunggan para makadungog siya then naiuban ni hearing aid ana or pwede sad ka magsulat so mo to katong naay katong whiteboard ba nga gamay so dito sila magsulat then napag may patient nga nagprint sila og kaning katagaling katakana og hiragana nga table nya tudlo-tudloon lang na niya. So kutahay, di ba mga tagsa-tagsa man ang letter no kada table so parehas ani.
Kita ra ko an. Wait lang. Makita ra ang screen. So parehas ani kaning nga chart. Ah, so parehas ani ingani ilahang ipa-print, ingani mapaprint sila ingani no ang patient kaning chart. Asa mo tong nindot nga chart? Kanina lang. Ay, kani, na klaro ra kita ra ang screen. So magpa-print sila ingani na ila nang ibutang og kuan, ilang ipalaminate ba para dili gay magisi. So kutay mo adto ka silang room, nya na sila isulti sa imo. So ila rin ning doon puntahay mo ana sila nga so siya ay ba uy. Hi man din sa tong ano ra mo sila nya asa mangita na pud sila sa asa tong un nya so mangita sila so so imo siya imong spell nimo ba spell na nila ba so when sila nya so basta nakalibang ba sila ana or mo na sila gohan so ila po nang itudloon asang asang han ana so ingala na siya mo na makasabot na dayon ka sa kuan sa insay gusto nila nga ipasabot sa imuha. Then conversation using sign language mo to katanan sa kamot mo sign language sila pero kailangan mo mag-eskwela gyapon ano. Then na iban pod ka mag-use og hearing aid. So ang napoy patient katong giingon ako ganina ay gahapon na ay patient ka na ay aphasia. Mugawas ni siya kaning aphasia usually mugawas na sa exam. So kaning patient ka na ay aphasia kasagaran na nila is na disgrasya so na-affected ang katong brain nila or na-stroke ba ni sila so na-affected ang katong part sa brain nila nga maka-communicate. So dapat ang atong buhaton ani nila is mogamit ta og slowly and clearly nga mga ay kung mogstorya ta sila dapat slowly and clearly using short easy to understand words. And mas maayo pod if natay ipakita nila nga pictures. So do not point out minor speech errors. So ask closed questions. So dapat imong ipangutana sila is mga closed questions. So di ba? Gingon ako ganina ang closed questions kay answerable by yes or no lang or na choices. So for example kani magkuan lang kay pakita nimo. Uy kaning tay tanakasang unsay mong gibati karon so pakita nimo picture kani or kani ana gitugnaw ba ka or gialimutan. So mutudlo lang sila ana. Kaya na may uban ang patient nga na aphasia, mo na sila yung mga patient nga kanang katugaling masturya og kay ganan sila moingon og banana, pero dili nila masturya ang banana nga word kay tungod katong na damage sa ilang brain. So mo na sila mo na sila ana. So mo na dapat inyong storyaon lang sila is ingani lang mga method. So mga closed question, yes or no, kay pwede rin sila mo na hi or iye mana. So next is communication with the person with dementia. So mo nigi-explain naman to nako last time about sa dementia no, kung sa mga classification sa dementia or types sa dementia. So nganayon lang pagstorya sa dementia na person with dementia so talk slowly. So mo to hinayon lang gyapon yung pagstorya sa ilaha then easy to understand words and short sentences. Then if naa sila gischika sa inyo nga dili mao so ayun lang ninyo nga, uy, di mo na mauwi mong istorya. So ayun lang ninyo sa tawag na, ayun lang ninyo sila suwaka. Kay makuha na sila, masuko na sila and mag-away na noon mo sa pasyente. So i-accept lang nimo, imo lang sabton ang patient ba. So accept the anxiety of the person with dementia. So next is communication with team members. So dapat kita pod as a staff makig-communicate pud ta sa atong mga kauban no. Di ra pwede nga kanang kamo na lang magchika sa inyong kaugalingon. So information sharing by holding a meeting or conversation. So mo ni tawag nga putahin ay nakagibuhat karon na sukuyoko ba ka or kaning nagwaligo ba ka aning patient niyoku. So imo nang isulat sa ilahang chart sa patient. Kay para ang ubang staff pag mabasa na nila uy nakaligo na din ni si kuan si kaninga patient kaligo na di ay so moto kanang dili na niliguan ang kaninga pasyente kay na record naman nimo diri so dapat i-record jud na ninyo tanan ninyong gibuhat sa pasyente kay para makabalo ang other staff or ang next shift so kaning next shift kaning nagingani sila mo shiokuri ang tawag ani niya is ang
English niya is endorsement. So utahay ikaw kay kuan ka nga shift, bago ka mo sulod nga shift, bago ka mo duty. So before mo magsulod sa iyong shift is i-endorse sa karon nga shift, katong nag-duty karon nga shift, ang silang ipangbuhat sa inyo ha nga bago pa mo sulod. So ang tawag ani sa Nihongo de is moshi okori or endorsement in English. Then significance of keeping records. So mo to kung giingon nga dapat mag-record jud mo kay para dapat inyo kung inyong record po ninyo ha nga kanang nabuhat na ninyo ha after ninyo nga gibuhat na tong inyong task, dili kay mag-record mo nga wala pa ninyo gibuhat di ay hindi makasab-an mo ana kung wala pa din ninyo nabuhat. Then basics of keeping records of nursing care. So dapat mag-record mo dayon iguman yung buhat kay samtang fresh pa and clear pa ang inyong memory. Record the date and time accurately. Record the date to make it possible to know when the recorded incident happened. So kani for example kanang na hitabo nga disgrasya. So inyo dayong i-record kaagad para di mo makalimot sa mga information good. And record facts. Facts can be classified into subjective and objective. Ang subjective mo na siya ang kanang gikan sa patient nga mga information. For example, mo anang patient ka sakit akong kuon, sakit akong tiyan. So, wala makakabalo kung sakit ba tinuod iyang tiyan, di ba? Siya rin nakabaw na, siya rin naka-feel. So, subjective na siya. Ang objective is, mo na kanang nakita nato, na-observe nato, or mga na-record nato. Like, for example, atong gikuhaan yung BP, or nagkuha tag body temperature, or atong gi-examine ang patient. Mo na objective facts, kanang nakita nato ba, or ma-measure. Mo na objective. So, for example, kani, found redness of 1 cm in diameter on the sacrum area of Mr. X when I provided toilet assistance at 8 a.m. So kani subjective ni siya kay ikaw may nakakita. Ay objective. Oh. I asked him and he said he was not feeling any pain. So wala daw naka-feel og pain ang patient. So subjective na siya kay gikan man sa patient. I reported the fact to the nurse and it was identified as an early stage of a pressure ulcer or katong bed sores. So man, if namoy nakitaan po rin nga sa inyong pasyente, i-report ko na ninyo dayon ha kay para dili mo lala, dili mo grabe ang iyahang sakit. So kita mo na i-date, na date. Ang uban na kay butangan po nila og time sa kilid. Pero kani kay diri naman niya gibutang ang time, so okay ra pud na. So mo ni siya ang dapat ninyo isulat kung mag-record mo na ay when, kung ano sa nahitabo, so ang date, ang time, where, dokode, so asa dapit, who, darega, kung kinsa nga pasyente, what, nani o, so unsa man, sa minitabo, why, naze, nganuman, how, duno ni, so yun sa mong pagkahitabo So dapat naani sila sa unom ha, 5W1H. So mo sa who, what, when, where, and why, mo then how. So kani, example na siya sa easy to understand sentence. So on month day, Mr. A pick up a purse in the Tokyo station. So we went to the police box. So nanatanan ang 5W1H. So magtiwas lang ta kay hapit ang time. So mag-continue na ta, mag-break lang sa ta, then continue lang ta after sa break. I-save pa rin ako ang katong record na to. Then mag-send ko bag-o nga link ha sa sa Facebook Messenger na to. Sige, bye.